Hi angels and free spirit, welcome to Lord Charms Tarot. And today's reading is another collective energy. Ayan, so yung title po natin ngayon is ano ang mga pinag-uusapan ng mga tao na part ng naging buhay mo before. Ayan, kumbaga kung sino yung mga tao na naging parte ng buhay mo noon. Yung mga past na tao na kilala mo, nakarelasyon mo, naging kaibigan mo, kahit na anuman yung naging connection ninyong dalawa, ano yung hinihiling nila na sabihin sa'yo na hindi nila masabi-sabi ngayon na wala ka na sa buhay nila. Ngayon na wala ka ng connection sa kanila, ngayon na hindi mo na sila nakakasama at hindi ka na nila nakakasama, at kung ano yung mga gusto nilang sabihin sa'yo. Ayan, so yun po yung reading natin at yun po yung title. Ayan, so collective energy po to. Maring hindi po lahat makaresonate, so keep your mind na lang po. Ayan, so doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe and click the bell icon for more updates. At doon po sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa inyo at pasensya na po kayo kung medyo delay po tayo dahil sobrang busy ang lola ninyo. Marami pong ginagawa kaya medyo nalilate ako ng pag-upload. Ayan. So, maraming salamat po dun sa mga nag-message sa akin, yung mga sumusuporta dyan, na walang sawang sumusuporta, na araw-araw nakikinig. Ayan, na-inspire po ako dun sa mga message sa akin na gusto nyo yung mga reading, ganyan. So, maraming salamat po. Lahat po ng comment niyo binabasa ko po, at maraming salamat po dun sa mga nagpapareading din po sa akin ng private, personal. Ayan, so doon po sa mga nagpapagawa din po ng mga spell at kung ano-ano, maraming salamat din po sa inyo. Ayan, so umpisahan na po natin. Ayan, so sa situation, challenge, advice, and outcome, ito po yung reading. Ano yung mga gustong sabihin sa'yo ng mga tao na naging karelasyon mo, naging kaibigan mo, basta naging part ng buhay mo noon, na ngayon na hindi ka nila kasama, ngayon at wala ka na sa buhay nila, at may kanya-kanya na kayong mga buhay. Ayan, so ito po yung mga gusto nilang sabihin sa'yo na hindi nila masabi-sabi. Na-realize lang nila, kumbaga, dahil wala ka na nga sa buhay nila. Ayan, so eto po yung situation. Sa ngayon, sa nakikita ko po ngayon regarding sa kanila, sa side mo at sa side niya, sa nakikita nila sa iyo ngayon, maganda na yung buhay mo, stable, ganyan. Sa kanila, hindi ganon. Kumbaga, kabaligtaran yung nangyari sa kanila. Ngayon naman sila nagpapantasya na makasama kanila ulit. Kumbaga, ini-imagine nila yung sarili nila na makasama kanila ulit one day, makausap kanila ulit someday, yung makabanding kanila ulit sa next day, mga ganyan. So, yung communication, gusto nila ulit bumalik, yung communication niyung dalawa. May nababibe din po ako dito na some person na sa past mo, marahil ex mo to, na gustong balikan ka. Hindi naman yung as in na makikipagbalikan, pero yung nakikita ko kasi dito is gusto niyang puntahan ka sa bahay ninyo, bisitahin, kamustahin. Kumbaga, gusto niya ulit na yung maging okay kayong dalawa. So, yun yung nababibe ko dito. Hindi man bumalik yung dati ninyong pagsasama, parang as a friend, ganyan, yun yung nakikita ko dito. Kumbaga, yun yung gusto nilang mangyari sa side mo at sa side niya. Pero sa'yo, dahil nga may trauma ka nang kumbaga, nagkaroon ka na ng trauma sa kanya, ayaw mo na. Kumbaga, ayaw mo na maulit yung nangyari sa'yo. Kumbaga, marami ng sakit, pananakit, yung masasakit na salita, yung masakit na nagawa niya sa'yo na hindi mo makalimutan. Kumbaga, naging trauma lahat sa'yo yun. Eto, humingi na rin naman ng tawad. Kumbaga, hindi man sa'yo siya humingi ng tawad.
sa nakikita ko kasi dito, kumbaga pinagdasal niya na yung mga kasalanan niya, ganyan. Humihingi siya ng kapatawaran sa mga nagawa niya sa you before. Sa ngayon, nakikiramdam. Alam mo, yung ini-stalk ka niya, pero nakikiramdam lang siya. Ayan. Kung ikaw ba, willing ka pa rin na makipag-meet sa kanya o makipagkaibigan, or pag ba tinawagan ka niya, sasagutin mo ba yung tawag niya? Dun siya natatakot. Kasi, ang kinakatakot niya, baka ignorin mo yung mga chat niya, yung message niya, yung call niya, hindi mo sagutin. So, yun yung mga kinakatakot nitong other part. Yung mga tao sa buhay mo dati na wala na sa buhay mo. Kasi, kinat off mo na sila. As in, tinanggal mo na sila sa buhay mo. Ayan. Sa nakikita ko, ikaw yung center of attention ngayon. Lagi nilang tinitignan yung upload mo, lagi nilang, hindi ko alam kung ikaw nagbablog o something, famous ka sa TikTok or famous ka kung saan man, ayan, basta social media, around social media, ayan, nakikita nila na iba na yung, yung aura mo, iba na yung mga, mga galaw-galaw mo, ganyan, so, kung ano man yung ginagawa mo, sa buhay mo, so, lahat yun nakikita nila. Every time na meron ka success na ginagawa o nagagawa sa buhay mo, ang balik sa kanila, sakit. Alam mo yon, yung wala silang ginagawa pero nasasaktan sila sa nakikita nila sa'yo. Gets mo ibig kong sabihin? Ayan, so nasasaktan sila sa mga nakikita nila sa'yo. Kung naka-public ka man on social media at may nakikita sila sa yung achievement, ayan, ang return sa kanila yon is selos, inggit, guilty, yung mga ganon, na hindi nila inaasahan na magiging ganyan ka kung ano man ka ngayon. Kasi sa nakikita nila, nag-iba yung aura mo. Kung ikaw man, kung pangit ka noon, maganda ka sa paningin nila ngayon. Kung medyo wali ka dati, ang tingin nila ngayon sa'yo, yung kumbaga wealthy ka na, ganyan. Basta may something nagbago sa buhay mo na kinaiinggitan nila or kinagigiltihan nila dahil alam nila yung mga nagawa nila sa yung kasalanan. So, yun yung nababibe ko dito. Some of you naman, after breakup na nangyari sa inyo, nitong karelasyon mo o nitong ex mo, ganun din yung feeling niya. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko na ulitin. Ayan. So, gaya ng sinabi ko, yun ang nararamdaman nila sa sarili nila. Yun nga, pag nakikita ka nila na masaya, nakikita nila yung mga pinopost mo on social media, nasasaktan sila. Alam mo yun, nasasaktan sila. Wala na lang sila magawa kundi tanggapin yung consequences ng mga ginawa nila. Pero, deep inside, sobrang sakit ng mga nakikita nila, na nakikita nilang masaya ka, na maganda na yung buhay mo ngayon. Kumbaga, wala ka ng stress. Sa tingin nila, hindi ka na stress sa ngayon. Kasi maganda na yung kalagayan mo ngayon. Unlike before, nung kayo pa, nitong person na to, gaya na sinabi ko nga, ex-boyfriend nyo to, o ex-lover nyo to, na nag-break kayo, nag-iwalay kayo, nakikita nila yung mga post mo, hindi lang sila nagre-react, hindi lang sila nagko-comment, pero lahat ng pinopost mo sa Facebook mo, malamang ito, yun, sobrang sakit para sa kanila, nasasaktan sila. Lalo na yung mga past na relationship ninyo, kung ikaw man ay masculine, babae, yun naiinggit sa nakikita nila sa iyo ngayon. Kasi hindi nila expected na maganda na yung kalagayan mo ngayon. Na hindi nila expected na makakatagpo ka ng partner mo ngayon na aalagaan ka ng totoo, mamahalin ka ng totoo, tatanggapin ka ng totoo. Kung ikaw naman ay masculine, kung ikaw naman ay feminine, yung masculine na naging ex-lover mo, siya naman yung nagsiselos, naiinggit, nagigilty sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. So, parehas lang. Kumbaga, eto vice versa.
Sa mga masculine na nakikita ko dito, yung mga ex ninyo dati, yan, yung mga ex na na-meet ninyo dati sa dating app, Facebook, kahit na saan man yan, Bigo o ano man lahat, basta yung mga dating app na yan na sinalihan ninyo, na nagkaroon kayo ng mga karelasyon doon, nakikita nila yung mga galawan nyo ngayon. Kumbaga yung mga post ninyo, aware sila sa buhay mo ngayon. Aware sila. Kung dati, hindi ka nila pinapansin, ngayon, lahat ng ano mo, pinapansin nila. Kumbaga, pinupuna nila, pero sa sarili lang nila, hindi nila sinasabi sa'yo. Some of you naman, may nababibe ako dito na gusto nila kayong makausap, gusto nila kayong kontakin, gusto nila kayong i-message. Pero, ang pumipigil sa kanila, yung takot na baka hindi mo sagutin o replyan yung mga chat or calls o messages nila sa'yo. Yun yung kinakatakot nila. Pero, masakit para sa kanila na makita kanilang masaya. Instead na nagsasaya sila dahil nag-i-enjoy ka, hindi yun ang nakikita ko dito. Sa kabila ng enjoyment na tinatamasa mo ngayon o kung ano man successful sa buhay mo na tinatamasa mo ngayon, ang balik nun sa kanila is nasasaktan sila. Hindi sila masaya. Alam mo yun, hindi sila kontento sa buhay nila ngayon. Kahit na nagkakapera sila, nasa abroad sila, kahit na nagagawa din nila yung gusto nila, hindi sila masaya. Unlike sa'yo, na nakikita nila na masaya ka. Yun yung nababibe ko dito. Ayan. So, another, eto clarification. Wala silang magawa kundi mag-walk out na lang. Kumbaga, kahit napilitin nila yung sarili nila na wag na lang nilang tignan kung ano yung post mo. Kaso wala silang magawa, nakikita pa rin nila. Kumbaga, natutukso pa rin sila na tignan yung mga post mo, ganyan. Na tignan kung anong nangyayari sa buhay mo ngayon. Like, eto may nababibe kasi ako dito na may something kung kayo meron kayong pinost sa social media na akala nila wala na kayo ng karelasyon mo ngayon, curious silang malaman, kaya pumasok sa isip nila na gusto kanilang tawagan, gusto kanilang kontakin, gusto kanilang kamustahin kung ikaw ba okay lang o hindi, o hiwalay na kayo ng karelasyon mo ngayon. Kaya ito yung lumabas. Ngayon, yung nababibe ko kasi dito, natitempt sila na natitempt sila na kausapin ka. Yun yung nababibe ko dito. Kasi gusto nilang, yung parang bumalik ba sa dati, yung kung ano kayo dati. Ganon. Kaso, sa nakikita ko ngayon, yun nga, gaya na sabi ko, hindi nila alam yung totoo. Ang alam lang nila yung conclusion nila. Ang alam lang nila yung nasa isip nila. Pero yung totoo, masaya ka talaga. Yung akala nila na malungkot ka, pero ang totoo, masaya ka talaga. Behind the scene. Di nila alam yun kasi wala silang idea. Ang akala lang nila, sad ka or break, hiwalay, or something, wala na kayo ng jowa mo, or wala na kayo ng karelasyon mo, o kung sino man yan, etc. bla bla, ganyan. Yun ang akala nila. Pero ang totoo is masaya ka. Yun yung nababibe ko dito. Ayan. So, ikaw nag-i-enjoy ka lang ikaw nag-i-enjoy ka sa buhay mo. Sila pinipilit mag-enjoy. Gets mo? Kumbaga, ikaw, natural yung enjoyment na nararamdaman mo sa sarili mo, na natural o legit o genuine yung nararamdaman mong kaligayahan sa buhay mo. Sila pilit o sapilitan o napipilitan. Yun yung nakikita ko dito. Kumbaga sila napipilitan na mag-enjoy, napipilitan sila na ipakita na okay lang sila kahit hindi, ganyan. Napipilitan sila na ipakita na ganito din kami. Yung ganun, parang gusto din nilang ipakita sa iyo na masaya sila, okay sila, happy sila, nag-enjoy sila, nagagawa nila yung gusto nila. Pero ang totoo hindi.
Yun, kumbaga kabaligtaran. Hindi yun yung totoo. Kumbaga fake yung pinapakita nilang kaligayahan sa buhay nila, hindi katulad mo. Ganon. So, ayan. So, yun nga, gaya ng sabi ko, gusto nilang makipag-communicate sa'yo, kaso nga lang, may takot. May pumipigil. Pinipigilan nila yung sarili nila na kontakin ka, tawagan ka. Kasi nga, alam nila yung nangyari. Alam nila yung past ninyo. Isa sa inyo nag-walk out, maring siya yung nag-walk out sa relationship ninyo, maring ikaw yung nag-walk out sa relationship ninyo. Kasi until now, nagigilty sila. May guilty na nararamdaman. Pero nandoon pa rin yung selos. Kumbaga, ayaw ka lang nilang kumprontahin kasi baka lang mapahiya sila. Alam mo yun? Natatakot silang kontakin ka o kumprontahin ka kasi alam nila sa sarili nila, yung feeling ba na sinasabi nila sa sarili nila na ay wala naman kami nito, bakit ko anihin? Kumbaga hindi naman siya seryoso sa akin, bakit ko kailangan kumprontahin? Something ganon. Kumbaga naglalaro sa isip nila yon na bakit kanila kailangan kumprontahin about doon sa nakikita nila kung hindi sila sure na kayo pa. Gets mo ibig sabihin? So yun yung nababibe ko dito. Kaya kaya yung contact, yung communication na gusto nilang kausapin kayo, hindi nila magawa. Kasi nga, doubt din sila sa sarili nila. Yun. At natatakot din sila na mapahiya sila. Yun yung nababibe ko dito. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching. See you in next vlog. Bye-bye.